For today's video, samahan niyo naman kami para mamimik sa aming palaisdaan. So, nagtungo kami ng aking tatay sa aming bundok para subukan naman kung malalaki na yung kanilang mga alagang tilapia. Kasama ko siya ngayon dyan at may dala po siyang timba na paglalagyan namin. So, dadaan ulit tayo sa maliit na ilog bago makapunta sa ating bundok. Ito ay isang beses nung ako ay umuwi para bisitahin ulit ang ating mga tinanim at yung kanilang mga tanim na palay. Nagpasya kami na subukan na rin mamingwit ng tilapia na alaga nila dito sa bundok. So mapapansin nyo na bagong tanim po yung kanilang palay dito. Siguro isang week na ito magmula nung naitanim, kasi may mga natitira pang mga punla sa gilid ng tilapil. Medyo dry ang lupa nung tayo ay bumisita dahil medyo matagal na hindi po nag-ulan. At katatapos lang din mag-spray ng para sa mga damo ang aking tatay. Kahit walang ulan, malakas pa rin naman yung agos ng tubig sa ating hose, na yan ang nagiging source ng patubig natin dito sa ating palayan. Ayan po yung mga tanim ng aking tatay na mga nyog. Medyo dikit-dikit at hindi na ayos habang sila ay lumalaki na, kaya hindi na pinagtatanggal yung iba. Ayan, kung mapapansin niyo po ay tuyo ang mga damo dahil bagong spray daw po yan. Medyo masukal ng mga nakaraang buwan bago ako umuwi at bumisita dito. At wala ngang mga manok masyado at mga pato dahil tinamaan din ng peste dito. At yan lang po ang mga nakasurvive. Halos 3 lang yan at mga konting pato. At ito ay nung malilit pa yung mga baboy ng aking kuya. Ayan yung large white namin dati. Napakaliit pa niya. Siguro 1 buwan pa lang sa amin yan noon o weeks. At ito naman si Aling Juling na wala pang anak. Ang nanganak po dito noon ay yung kanyang nanay, na kung mapapansin niyo sa mga nakaraang video ay yan yung maliit na nag-iisang lalaki doon sa gilid. At yan, nagpakain na rin yung aking tatay. Ayan yung mga nagtirang mga manok dito sa aming bundok. At kung saan-saan lang yung mga yan nangingitlog at hindi na namin namomonitor kung saan banda. Ayan, so sa likod ng aming maliit na piggery ay may mga halaman din, mga sili at of course yung septic tank ng ating dumi ng baboy. Ayan, may isa ding pato na palangoy-langoy sa ating palaisdaan. At yan, binisita ko muna yung mga tanim ng aking tatay na mga puno. At yan nga, napansin natin na malalaki na yung mga naitanim natin at naitanim niya noong mga panahon na ng tag-ulan. Ayan yung paligid na ating fish pan na nilagyan ng similya ng aking kapatid. At may mga tinanim na rin siyang mga saging. Ayan, may mga nyog na rin sa gilid ng fish pan at may mga punong yung kamoteng kahoy. Ayan, at nagpasya-pasya na nga tayo dyan. Nasimulan na yung pamimingwit dahil pahapon na. Ayan, ang una nating huli at tayo ay nahirapang iakyat kasi medyo mabibigat din sila. Ayan, medyo nagtagal ay sunod-sunod na rin yung ating nakuha na isda na halos 4 hanggang 5 daliri yung lapad. At madami na rin tayo nakuha nung time na yan. Ayan po. At patuloy pa rin sunod-sunod tayo nakapag-kuha nung oras na yan. At ayan na po, sunod-sunod ang ating pagka-bingwit
at nilagay na natin sa timba lahat yan. At pagkatapos tayo namingwit ay nagtungo tayo sa taniman ng kamote ng aking tatay at nanguha tayo para sa pansahog po natin. May nakuha din tayong bunga ng rambutan nung panahon na yan at yung ating guyabano. Ayan. So yan po yung nakuha natin at dyan po nagtatapos ang ating short video. Maraming salamat.